rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Kita naman ninyo fresh overload pa rin. Ang beauty ng Mama Sam ninyo. So nakakaloka tong ano na to, no? Ilaw-ilaw na to. Sino ang nakaisip nga ilagay dyan? So mukha pa rin Christmas sa bahay namin. Actually, hindi siya parol. Ang ano niyan, para siyang bahay. Oo. So, sino ang nakaisip niyan? Natuwa nga ako kasi at least, di ba, nag-effort siya maglagay ng mga ganyan. Kasi pinatanggal ko na yung Christmas tree. So, yun na, pagdating ko kanina, ay wala na yung Christmas tree. Nakaligpit na siya. And then, ayun, naglagay siya ng mga design dyan sa dingding. So, natuwa naman ako. So, yun. So, kumain na ba kayo? Kami, yes, kumain na kami. Siyempre, ang luto nino ngayon ay pritong tilapia na sobrang laki, ganyang kalaki, oh. Plus, meron kaming gulay. Ayun nga, thanks God, may gulay kami. At ang gulay namin ay ang ampalaya. O, di ba? Kamusta naman? Gusto ko yun. Basta gusto ko kahit anong gulay, basta may gulay. I love vegetable, yung ganon. Basta may gulay, alam nyo sa karne, kapag may gulay siya, talagang kinukuha ko lahat ng gulay. Kahit yung ganyan na lang siya kaliliit, hala, pagtsatsagaan kong kunin yun. Ewan ko ba, sabik na sabik ako sa gulay. Parang feeling ko, ang body kasi natin, kailangan talaga kumain lang ng gulay, isda, tapos konting karne. Ganon. Hindi yung parang puro karne. Umay na ako sa kakakain ng chicken, ng pork. So, gusto ko lang talaga fish and vegetable. Yung mga ganon. So, yan. At eto nga, syempre ang chika natin ngayon, it's about Reyna Hispano-Americana dahil bukas nga aalis na ang pambato natin na si Michelle Arceo. So patungo na siya sa Reyna Hispano-Americana. So may mga nagtatanong kasi sa akin, Mama Sam, tingin mo, ano ang ikaliligwa ni Michelle Arceo dito sa Reyna Hispano-Americana? To be honest, si Michelle Arceo, nakita ko na isa sa mga strongest candidates. Siya yung tipong kandidata na pinag-aaralan niya ang lahat para sa kanyang laban sa competition sa international pageant. Misa na siyang nilaban sa Miss Environment at nag-first runner-up siya doon. So, ibig sabihin, yung preparasyon niya talaga, pinag-aaralan niyang maigi kung ano ang meron sa isang competition. So, napanood ko rin yung interview niya sa CNN. Tapos, doon nakita ko kung gaano siya kadeterminasyon. Ramdam mo talaga na itong babaeng to ay hindi rin magpapatalo talaga sa competition. So, ang sabi niya yung mga mistake niya noon sa Miss Grand Philippines kung bakit hindi niya nakuha. Nakalimutan niyang mag-enjoy sa pageant. So, basta nakafocus lang siya doon sa how to get to the crown. So, mali kasi yung mga ganong atake. At aminado siya na mali yun. At kung ganon eksena ang dadalhin niya dito sa Reyna Hispano-Americana, maaaring ayun talaga ang magpaligwak sa kanya kung nakafocus siya doon sa I wanted to get the crown. So, dapat, pagdating niya pa nandito sa competition nila, ma-enjoy niya na kagad yung momento. Yung alam mo yun, yung momento ng pageant. Kumbaga, parang make it closer sa mga kandidata, make it friend. Kumbaga, parang gumawa ka kasi ng pakikipagkaibigan sa kanila, relationship, para at least, di ba, yung may enjoy mo yung pageant. Hindi yung nakafocus ka lang sa winning kasi ang ending, kaya hindi ka nananalo kasi dahil sa hindi mo siya nagagawa yung tama. Kumbaga parang ang pageant kasi dapat makita nila yung personality talaga ng isang kandidata. Si Michelle Arceo kasi, she's intelligent. Kung titignan mo talaga, matalinong bata. And then I think pinag-aralan niya ang bawat eksena ng pageant. Kaya magaling siya talaga. Yun yung masasabi ko na, ay magaling talaga to. Kaya nito makipagsabayan sa competition. But, hindi lang naman kasi dapat na magaling ka lang. Dapat nandoon din na nai-enjoy mo yung momento. So, dapat doon siya mag-focus kung paano niya may enjoy. Kasi, kapag na-enjoy niya ang beauty pageant, lalabas yung personalidad niya. And then, hindi makikita sa kanya na na gigil, hindi makikita sa kanya na laban. Ang makikita sa kanya, isang kandidata na magaling.
Di ba? Kasi kung magaling ka naman sa com skills, wala ka naman dapat problemahin. Kukuda at kukuda ka naman dyan. Kung magaling ka naman sa pasarela, wala kang dapat problemahin. Rumampa ka lang. So, huwag kang masyadong mag-isip na ano ba yung mga dapat kong eksena, ano ba yung mga dapat kong gawin. Dapat authentic lang. Kumbaga, show who you are and enjoy the pageant. Ganon. So, bahala na. Kasi ako para sa akin, yung preparasyon naman ni Michelle Arceo, kita naman natin na talaga namang magaling. At nakita mo na, oh, handa to si bakla. So, kaya niya talagang lumaban dito ng bonggang-bongga. And then yung kanyang pasarela, talagang nakita naman natin na marunong kasi nag-training So, sumasabay. So, yun yung mga importante na paghahanda. So, ngayon, isasalang mo na yan dito sa Reyna Hispano-Americana. So, gawin mo lang yung part na kung ano yung nag-training mo. And then, at the same time, syempre yung mga styling, napaka-importante niyan. Dito sa Miss World, sa Miss Grand Philippines, nakitaan natin siya na medyo yung mga styling niya hindi masyado kumakabog. And then, I hope na sana dito sa Reyna Hispano-Americana, napag-aralan niya na yan ng maigi. Kasi ang maganda kay Michelle Arceo, sinabi niya, doon sa interview niya, after niya manalo ng Reyna Hispano-Americana dito sa competition ng Miss Grand Philippines, pinag-aralan niya, ni-review niya kung saan sila may mali, saan sila may kulang, bakit ito ang nakuha niyang corona. So, pinag-aralan niya lahat. And ni-review niya kasi, kumbaga parang nakita niya na kung saan siya may mali. At kung ano yung part na hindi niya ginawa na dapat ginawa niya. So, yon. So, for sure, dito sa Reyna Hispano-Americana ay prepared siya. Kung destiny niya to, destiny niya to. Kung para sa kanya ang corona, ay para sa kanya to. Pero, syempre, ang destiny kasi, pinagtatrabahuhan din yon para makuha mo siya ng bonggang-bongga. Kasi hindi naman niya ibibigay sa'yo kung wala ka namang ginagawa. So, maaaring nandito ka sa Reyna Hispano-Americana para ikaw ang manalo sa competition na to. Pero kung hindi ka namang magpiprepared sa sarili mo at wala kang gagawin, may hirapan kang masungkit ang corona ng Reyna Hispano-Americana. So, ako para sa akin, potential, malaki yung tsansa. Kasi nakita mo talaga na handa talaga itong si Michelle Arceo at wala akong masabi sa paghahanda niya mula sa pagmi-makeup, mula sa pasarela, mula sa mga gagamiting damit. So parang feeling ko talagang, oh my God, she's ready. So, good luck, syempre. So, inaabangan natin kung ano yung mga pa-eksena niya. So, bukas na ang alis niya. So, syempre excited tayo lahat para sa kanya at sana masuportahan natin siya ng bonggang-bongga sa kanyang compete dito sa Reyna Hispano-Americana 2024, di ba? So, yun. So, parang feeling ko kaya niyang manalo sa competition. Malaki yung tiwala ko dito kay Michelle Arceo na alam mo yon, she's a strongest candidate. Kaya lang, tulad nga na sinabi ko, sana huwag siyang mag-focus doon sa kuha lang ng corona. Dapat mag-focus siya doon sa pageant na kung paano niya i-enjoy para lumabas yung natural, di ba? Kasi pag na-enjoy niya yung pageant, lalabas yung bubbly personality niya dyan. And then makikita yon ng organization. Di ba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo sa pambato natin dito sa Reyna Hispano-Americana 2024? Tingin ninyo kakabog nga ba ng bonggang-bongga etong si Michelle Arceo dito sa competition na to? At nakikita nyo ba na kukunin niya ang corona ngayong taon na to dito sa Reyna Hispano-Americana? And then ano naman ang nakikita ninyo na pwede siyang madali or pwede niyang ikatalo dito sa competition. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo at saka ano ang pwede nyo pang suggest para kay Michelle Arceo sa kanyang laban dito sa Reyna Hispano-Americana. Oh my God, nakaka-excite, no? Ang mga nakikita kong kandidata na malakas na yung taon na to dito sa Reyna Hispano-Americana, ha? Andiyo dyan si Miss, Indonesia, isa din niya sa mga tinitingnan. Si Spain, nandiyo dyan din. Colombia, saka syempre yung iba pang kandidata na nakita ko na medyo
kakabo si Puerto Rico. Iba din talaga. Medyo maganda din yung kandidata ng Puerto Rico. And then, of course, si Philippines, isa talaga sa mga tinitignan ko din na mag-uuwi ng corona ngayong taon na to. So, yon. So, syempre, ang tabayanan pa natin kung ano pa yung mga susunod na eksena ng mga kandidata. Si Dominican Republic, no? Talagang isa din to sa mga tinik dito sa Reina Hispano-Americana ngayong taon na to. So, syempre, kayang-kaya yan ni Michelle Arceo. Sabi niya nga ano daw tawag dito, sa India nga, hindi rin naman daw marunong mag-English yung mga tao doon. Pero, talaga daw, nilaban daw niya yun ng bonggang-bongga. So, trust lang tayo sa kanya at maniwala tayo na kaya niya may uwi ang corona ng Reina Hispano-Americana sa ating bansa. Diba? So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.